pag-uusapan naman natin is G72. So, share ko lang ulit yung ating discussion. Wait. Send ko sa natin, sa Facebook na GC. Check ko. Ito na lang. Dito ko na share. Wait lang. So, yung ating huling na pag-usapan was can cycle. Ito yan, can cycles for turning, which is G71, stock removal and turning na roughing or rough finishing. Tapos ngayon, we'll try to understand stock removal in facing naman. So, for G72,
ang pattern niya is G72W, tapos yung value, then R, tapos yung value, then G72 ulit pa na another line, P, yung starting line or starting block, tapos yung Q niya, which is the starting na, na line din, tapos yung kanyang value ng U at W, tapos yung feed rate. So, if tapos na tayo dito sa G71, we'll go through G72, which is, ito yung UNW, meron tayong finishing allowance ng x-axis. The same way, meron tayong finishing allowance for z-axis. So, yung F would be our feed rate. Then, for the stock removal phasing, ito yung nakita natin nung G70, yung G70 1 natin, kung mapapansin natin, dito siya ganito yung naging naging direction ng arrow. So sa G72 for facing, yung nakaraan is turning. Pag facing naman, ang magiging direction naman niya is ito. So papaganito yung papaganito yung ating direction ng ating stock. So kung gagawa tayo ng program niyan, so kung gagawa tayo ng program, so ito yung magiging starting point natin. Then, or yung magiging x0, c0. Yan. Yan yung magiging x0, c0 natin. Tapos, kung ito yung starting point mo, nag-rapid traverse ka dito, o G00, sa point na yan, which is hypothetically, ano yan? Anong value yan? Yan ay may konting 2. So, ang Z value would be positive 2. Tapos, ang X value natin would be 110. So, ito ay X 110, Z 2. So, yan yung value. 110. Sorry na. Gawin natin itong 0, pero in that case, yung isang value is in Z. Ito naman ay 110, 2. So, yan yung value niya. G00 dyan sa part na yan. Tapos, ang gagawin natin, if mag-i-start na yung ating yung ating motion, since siya ay gagamitin natin yung can cycle G72, maglalagay na tayo ng value dyan ng G1. So, dun pa lang mag-i-start yung ating G71 value. So, try natin na gumawa ng example. So, itong example naman na isa, stock removal in phasing, without considering lang muna yung ating radius ng ating tool bit. Kasi mahirapan tayo to compute minus o kaya i-plus yung radius ng tool bit.
So para pagka nagkaroon tayo ng final examination, lalagyan ko kayo ng stock removal in facing, stock removal in turning. So ganun yung magiging sample natin. So punta muna tayo dito sa value na to. So meron tayong kailangan ilagay na yung ating program number, tapos optional stop para mailagay lang natin na mag-i-start na yung ating turning na ang radius natin ay 0.4. So, G97. Ano nga ang G97, guys? Absolute or constant na spindle speed. Tama ba? So, meron tayong, wala na sumasagot. Rinig pa ba ako? M3 para sa, M3 para saan? Para sa spindle. Pwede kayo mag-comment dyan ha. Huwag kayong mahiya. Ano daw? Ano yung M3? Yun. Spindle clockwise. So, yun. Spindle clockwise tayo. Tapos, S, 1,000. Ano to? Tool number 1. Yung 01 will be your offset. Tapos, G00. So, anong nangyari? G00 X 55 Z 10. So, pagpalagay na natin yung positive value ng 10 nandito, tapos ng Z, tapos yung value ng X natin, nakalagay siya sa 55. So, kung ito ay 50, so mga nandito pa siya sa value na to. So, ah, yung ating knife o yung ating tool ay naroroon sa value na yun. So, ayun yung tool na umpisa. Tapos, say to M8. So, magbubukas ang, anong M8? Coolant. So, umano lang siya. Pumunta lang siya ng konti dito sa value ng 0, papunta sa 0. Hindi niya pa nahagip. Nandito pa lang siya. So, ayun yung sunod na pinuntahan. Ito yung 0.1, ito yung 0.2, oh sorry, 0.2, pero hindi pa nag linear or circular interpolation. Then, saka gumamit nung stock removal in facing G72 WI. Ano ang W natin? At saka R, yung R would be yung radius, yung WI. Ano yung W? Wala na nasagot. Ay nga pala na, checkan ko na yung ano niya, exams niya. Depth of cut po. Oo, yan, nahanap na. So, depth of cut, yung W, tapos, ulit-ulitan, G72, yung kanyang finishing offset dun sa Y value. Saan na ba yung ano ko?
Diyan pa ba kayo guys? Sir, sis, nakamuted po kayo. Oo nga no, ang dami ko nang sinabi. Dami ko nang sinabi. Sorry na. So, balikan natin para ano, sabi ko pa naman, pasensya na at ako'y nawala. Ulitin natin yung part na yun. Okay lang ba? Um, kasi nung una sa mapapansin nyo sa G70, sige nga, baka meron kayong makakapag-compare kayo ng G71 at G72 kung paano i-program. Una-unahan. Based dun sa wala pa, hindi pa na masyadong nagigets. Sige, ulitin natin, sa stock removal ng facing. Ito naman ay susundan nyo lang. So, para dun sa stock removal ng facing, sabi dito, ito yung ating ito yung ating program number, yung ating para mag-stop, tapos mag G97, ibig sabihin ni absolute lang na value nung bilis nung ating spindle
pinaikot siya clockwise, pumunta siya sa G00X55 Z10. So, ito yung ito yung Z value mo. So, ito yung 0 mo. Kung ito yung 0, ito yung 10 mo ng Z. Tapos, yung 55 mo naman, na value ng X is nandito. Kung ito yung 50 mo, ito yung value mo ng 50, ito yung 55. So, nandito yung unang point, P1. Tapos, pumunta siya sa Z2. So, Z2, yan P1 mo ay G00 lang. Z2, medyo lumapit lang siya ng konti. Ayun, no? Pumunta siya dun sa ano, yung Z value. Ito yung P2. Tapos, ito na yung start nung can cycle. So, siya daw ay may 0.25 na, may 0.25 siya na depth of cut. Meron siyang radius na 0.5. Ano bang R nito? Retract. So, retract niya na 0.5, sorry. Then, meron tayong G72 ulit, yung sunod na line, yung kasundo nito. So, unang line, padalawang line, o yung unang line natin para doon sa subprogram, doon sa can cycle. Tapos, yung pinakadulo niya, which is ito yon N8 at saka N9. Nagigets yung part na yon, thumbs up naman. So, nag-G1, Z negative 45. So, pumunta tayo sa Z value na negative 45. Kung mapapansin mo, ang 45 natin value ay nasa dulo. Ito, ayun no, 45. So, ito yung P2, P3. Tapos, yung P4, nagpunta sa X50. So, ito na yung P4. So, X50, P4, then pumunta sa Z negative 29.2. Huwag na muna natin pansinin yung 0.2 nandun. Pumunta doon. So, yun yung P5. Yung P6, yun yung nag-G2 tayo dito. Ayun o, G2. Tapos, itong value na to will be, anong value? 43, 40, 44. Gagawin na natin 44. X44, Z negative 26. Ayun o. Yun o, negative 26. So, ganun ulit. Ilalagay naman itong point na yon para sa X value, which is 40. Then, G3, ito naman, papaganon. Ayun, para makuha natin tong value na to, which is Z negative 23. Tapos yung radius niya ay 3. So, yun yun. Then, nakukuha pa ba? Thumbs up nga sa mga nakakakuha pa. Tapos, Z value natin, medyo umandar lang papunta dito. Ito yung value, 13.7. Tapos, nag-X and Z value, kaya pumunta dito. So, na-lost track na ako dun sa point. So, ito ay ano na to? Basta madaming point na to eh. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ito na yung P11. So, ito yung P11 pumunta sa Z3. Negative 3. Tapos, X value, Z value, ito yun. Tapos, pumunta na tayo sa yung pinakahuli.
x negative 1. Saan yung x negative 1? X negative 1. Kung ito ang x negative 1. So, hindi siya dumiretso dun sa pinaka-zero. Nandun lang siya. So, okay lang na hindi, na i-zero nyo na. Parang ano nyo na. Parang ubusin nyo na. Parang hindi nyo inano. Kasi lalagyan niya ng parang finishing. Pero hindi pa naman natin kailangan yon. So, pwedeng x0 na to. Nagets ba yon? Pwedeng idiretso na natin ng x0. So, bakit siya ay negative x? Bakit yun ay 15.6? Wait lang. Dito sa x 15.6. Ito, parang ito. Ito yung value na yun. Tapos, pumunta sa x0. Yun. Ganun lang. Anong napapansin nyo? Paano nga ako, pa-comment ako. Ano ang napansin nyong kaibahan nitong stock removal in facing at stock removal in turning sa programming? Sa last week natin na discussion. Okay, Sir Jansen. Sir, parang po in coding po dyan sa facing, nagmumula po siya from the left side po of the workpiece rather than dun po sa zero po or sa front. Ayun. Okay, thank you. Siguro napansin din yun ng iba, nahiya lamang pero ganun ang mangyayari sa stock removal in facing. So kapag gagawa ka ng stock removal, at sinabi ko yun dun sa instruction na turning yung stock removal, mag-i-start ka dun sa 00 ng na value. Tapos kapag naman facing, dun naman sa kabila, yung programming. Okay? So dito, didiscuss din natin kung paano gamitin um yung sunod na parts, which is the G70. Yun yung magtatanggal naman ng ito. G70, yan naman yung parang maglilinis. So, paano ba yung G70? Medyo igaganito na natin. G73 is copy para lang din siyang ano. So, for finishing, meron tayong start ng line number, end nung line number at saka feed rate. Yun lang yung nakalagay sa G70. Sa G-code natin na na roughing, meron tayong G71 at saka G72 na pinag-usapan, pero kailangan din natin pag-usapan kung paano naman yung finishing cycle, which is meron kang Q and F na ilalagay lang. So, P, Q, and F, P starting line, end line, tapos ay yung ating feed rate. So, subukan nating tingnan ano ba yung nilalagay sa finishing. So, dito sa finishing, kung mapapansin mo, nagkaroon ulit ng inano niya, pinatay niya yung coolant, nag-G00 siya at inilayo yung tool. Nagets ba? Thumbs up kung nakita na parang na-simulate nyo na. Nag-G00, inilayo yung tool, pinatay yung coolant. Okay? Tapos, nilagay niya dun sa 0, 0 ng machine. Bakit? Kasi, papatayin niya ito, i-optional stop. Stop. Then, maglalagay ulit ako ng panibagong tool naman. Mapapansin mo, iba yung tool na ginamit ng turning, iba yung tool na ginamit nung finishing. Kasi mas
pino yung gagawin natin dito. So, yung tool number na to, tool number 2, tapos offset 2, o yung radius offset 2, then mas mabilis na siya, 1,300 na RPM, binuksan siya clockwise ulit, constant yung speed. Then, naglagay tayo ng G00, tapos G99. Ano yung G99? Hanap. So, G00 pumunta sa X52, medyo malayo, at saka Z10, medyo malayo. So, ito yung Z10. Lagyan natin ng blue. Ito yung Z10. Tapos, yung 52, kung ito'y 50 nandito sa part na to. Yan. Yan yung starting nung finishing. Pero hindi pa naglalagay ng can cycle. Dito muna tayo sa part na to. Hindi pa tayo naglalagay ng can cycle. So, ang gagawin ay kung mapapansin mo, nilagay siya doon. Tapos, yung yung Z2, M6, ay M8, oy, yung G99 na sino kumuha? Sino nakakuha ng G99? Hoy, sino nakakuha ng G99? Ano yung G99? Wala na akong kausap. Return tool to retract plane after can cycle. Okay, return tool to retract plane. So, parang ang gagawin kasi natin, sadyang compulsory na maglalagay ka ng G99 bago ka mag-start ng panibago kasi naka-can cycle ka kanina. Parang tatanggalin mo na yung can cycle, pupunta ka na dun sa finishing na cycle niya. Parang ibang can cycle naman yung gagawin. Gets mo? Ibang subroutine yung gagawin natin. Kaya i-stop mo siya dun sa subroutine na yon. Gets ba? Lalagay mo dun sa plane na nakastop dun sa subroutine. Kasi gagawa ka ng bagong subroutine, kung mapapansin mo dun sa part na to, merong kang G00, oops, pupulahan ko para kita. G00, G99, X52, Z10, which is malayo. Tapos nilapit natin ng konti yung tool sa Z2. Binuksan natin yung coolant, M8. Tapos can cycle ulit. Mapapansin mo dun sa can cycle, yun lang din yung ginamit mo dun sa can cycle na P8 at P9. So gagamitin ulit niya yung P8, P9 na ginawa mo. Nakuha? Thumbs up kung nakuha. So nakuha ni Sulit saka ni Aklan. So kung nagawa nyo na yung can cycle na yon, meron ka pa ring ilalagay na feed rate. So kung mapapansin mo, mas mabagal yung feed rate, mas mabilis yung mas mabilis yung spindle speed. Tapos maglalagay ka ng parang ilalayo mo ulit, papatayin yung coolant, then G28, tapos lalagyan mo ng parang ibabalik mo na dun sa machine 0, G28, X0, Z0 lang yan, tapos M30. Okay? Nagets ba? Okay, kopya muna. Lagay sa green notebook. Picturean at yan ang ating tawag dyan, yung ating attendance. So, bigyan ko kayo ng 15 minutes para picturean, para sulatin itong drawing na to. I-drawing ulit.
Asan yung ano ko? Ay, wala. Okay. I-drawing nyo to, pero ang gagamitin nyo ay yung mismong dimension niya. Hindi nyo na kailangang by bucket turning to. Dito tayo sa peso. So ito, gagamitin nyo ulit ito. Yan. Okay? So go. I-drawing muna sa ano, sa green notebook itong part na to. Then isulat yung ating ginawang program. Okay? Sige, I'll give you 15 minutes to copy, then picturean para mamaya gagamitin natin. Alin ba dito? Alin ba dito?
Okay, hello. Nandyan pa bang lahat? Try natin dun sa ating... Ay, dyan, Senyas po, may Sir, naka-raise ka ng hands. Rin- Bakit? tinry ko po sir yung code po na yan dun sa simulator po. Hindi Mhm. po siya Nagana. nagana po sir. Patingin nga ako ng ginawa mo sa simulator. Sige po sir, wait lang. Iaano ko to. Stop share ko lang. I-share ko po ba sir? Yes po. Pa-check. Na-copy mo lahat ng ano? Lahat ba? Ito po Pati yung sir. ano? T0202? Ginawa mo din? Opo sir, pero pwede ko naman po tanggalin. Patingin ako ng tool. Sige po sir. Ito po. Ay wait. Wala kang tool number 2. Opo sir. Kahit po, sige po. I-run ko lang po sir para po makita. Tignan ko muna. Sige po. Baka diameter mo. Wait lang. Dahan-dahan naman. Hindi ko Sorry po. Punta po ako sir dun sa workpiece. Mhm. So, ang ginamit mo tool number workpiece is 100. Which is okay din naman. 45 lang naman yung dead natin. 50 lang yung workpiece diameter. Okay. Sige, punta ka dun sa mismong ano, may program na. Tapos, wag mo nang isulat yung may naka open close parenthesis. Yan. Sa baba din meron pa isa. Tapos, patingin ako kung bakit hindi nagra-run. Sir, nag-run po siya pero yung nagiging profile po na nagagawa po parang Iba. iba po. Ba't naman iba? Hindi tumama dun sa... Opo sir, parang hindi po siya match. Aris, yes po. Sir, sa code po ay nag-transition siya from G03 tapos sa G1 pero hindi po na-mention ng G1. Saka po yung N9X negative 1.0 po ay kumakain. Merong mali sa code. Ulit-ulitan. Anong mali niya, Aris? Pagkatapos po ng G3, hindi po siya nag-G1. Pagkatapos ng G03, meron nga pong ilan na after ng G3 ay walang G1. Okay. Maglalagay ka ng G1. Gawin mo yung program as per dun sa ginawa nating ano. Yung isa naman pong nag-try po ako sir ng isang ang ginawa ko po sir ay parang imbis po, transplant ko po yung G72 po dun sa previous po na yung G71 po, dito po. Okay naman po yung lumabas na profile, sir. Ito po. Pero hindi laging ganun yung mangyayari. Opo. If ito yung ano, ito yung G71, ginawa mo G72. Opo, sir. Pero gusto kong ma-practice nyo na yung G70, yung G72 ay gagawin nyo dun sa pinakadulong start. Yes po, sir.
Hindi nagawa. Si Aris ba nagawa niya? Nakapag ano ka, nakapag G72 ka, Aris. Iba lang po yung aking starting point at end point. Sige. Thank you, ano, Jansen. Sino pa ang meron? Si Aris ba? Aris, meron ka na ano mo ba? Simulate mo. Inuulit ko lang para delete ko po yung code. Okay, hindi pa tapos. Sino pang nakatapos? Maliban kay Jansen at kay Aris na itrinay. Tapos tingnan natin yung nangyari sa G70. Kasi hindi natin pa nakita natin na nag-move siya sa G70, G71 at G72, pero hindi natin nakita yung finishing ng G70. Ay, ano, Jansen, iulitin mo nga yung ginawa mong G72 na dun ka nag-start sa kanan. Tapos ay Islim ipakita ko po, mo na sir. nag G70. Sige, try natin. Saan po ulit, sir? Yung ito pong code. Yan, tapos nag G70 ka dyan sa baba. Opo, sir. Sige nga. Dito. East, like, Para mapakita lang din na nag G71, nag G72 ka na value. Ito yata yung ano mo, no? ito po, sir, yung una. Ang papakita ko po ba, sir, ay yung isa po? Padalawa, pero may Sige po. G70 yun. Wala. Wala po, sir. Okay. Pwede mo pa bang baguhin yan, ano, Jansen? Sige, tingnan ko po, sir. Ayan Wait. yung, May yan yung, G70 pala. Okay. sure. Meron po pala. Opo, sir. Okay, sige nga. Sige po. Wait lang. Yun, parang okay naman daw yung kay Ethan. Pakita lang natin tong kay Jansen. Gusto ko lang makita muna ng lahat yung G70. Ma-demo. Yung G70. Ay, sorry po. Mali po pala to. Sige, yung kay Ethan na nga lang. Sige po. Kay Ethan na lang po. Jansen, thank you. I-demo mo nga dito, Ethan, yung yung may G70. Nakuha ba? Na-type ba? Basically, ganun lang din naman yon. Parang kukunin mo lang yung mga coordinates, tapos, asa na si Ethan? Ethan. So, ang mangyayari, kukunin mo lang yung mga coordinates, tapos ipa-plot mo siya dun sa points na naka-embed yung kanyang commands for yung manual programming. Then, makukuha mo na uh, yung design na gusto mo based dun sa program design. Asa na si Ethan, okay na? Pa-share screen nga. Sir, ako na lang daw po. Pero may minodify lang po daw po siya. Bibigyan na po sa Okay. akin yung code. Sige. Pero hinintay ko lang po. Sige, later.
Yun, okay na? So, si Aris daw. Sir G02 May, po yata. Ano yun, Aris? may code po ako na pwede na pong i-try. Ayun, yun. Sige, tatry nga. Bali, ito po. Tinaasan ko lang po yung mga feed rate para makita ko po kagad ang outcome. Sige. Ito yung G70. Yan yung G70, parang nilinis niya yung ano, nililinis niya nililinis niya ah yung rough finish niya. So, finish natin nung ganong kalaki yung finish na isinet natin. Kung ang finishing steps na nilagay mo doon is 0.5 na mm, magtitira siya ng 0.5 mm doon sa ano niya, doon sa values ng X and Z value. Ay, thank you, Aris. So, for mga reading assignments natin for next time, babasahin nyo yung, wait lang, chapter 12, spindle control. Chapter 13, feed rate. Chapter 12, chapter 13. Chapter 12, chapter 13. Chapter yung iba naman medyo natakal na natin. Kaya hindi na natin kailangan. Saka yung yung chapter na involved yung late machining, chapter 30 yata yun. Wait lang natin. So chapter 12, medyo na. So chapter 12, chapter 13, chapter patterns. Saan natin usapan? Is circular interpolation. Ito. Yung chapter 29. Di ba yung G02, G03?
Tapos, Cutter Radius Compensation, Chapter 30. So, Chapter 12, Chapter 13, Chapter 29, Chapter 30. So, susulat ko din yan dun sa ano natin. Then, yan yung reading assignment. Then, another seat work na kailangan yung gawin to be sent ngayong alas 4 ay ito. So, gagawa kayo ng stock removal in facing nitong ano na to, nitong cycle na to. So, saan isesend? Dun ulit sa ating Google Classroom. So, gagawa ako dito ng assignment. Classwork. Yes po, ano po yon? Sir, kasabay na po dyan yung attendance. Yes po, pati yung attendance. Kagaya nung nakaraan. Sige po, sir. So, yung iba hindi nagsesend sa akin ng may mga missing. So, yung mga missing nyo ay complete nyo na. Kasi pagka hindi na complete yan, hanggang next week, 0 na yan. Tapos yung mga late ay may deduction. Lahat ng mga lumabas dito na late may deduction. So, gagawa lang tayo ng assignment. So, this will be your seat work. Ito ay stock removal. Tapos ay facing. Tama ba? So, dyan nyo lalagay yung inyong homework. So, maglalagay lang kayo dito ng CNC program, manual program, and isi-simulate using CNC simulator. So, kahit na ano lang yan, screenshot. Ito naman ay ibali 3. One is yung na-develop mo na CNC program. 2 ay yung simulated na CNC simulation. Tapos ito ay 2, yung develop program dun sa attendance at yung seat work. So, hanggang bukas na lang. Para hindi naman kayo mahirapan. So, hanggang bukas, kaya assign natin yan. Stock removal facing. Hindi na ako mag-accept dito sa stock removal ng facing. Hindi na ako mag-accept ng late na pagpapasa. Hanggang bukas lang naman. So, ayun guys. Picture taking para sa ating attendance. Yes, Sir Alden. Sir, ang issue lang po ay medyo malaki po yung dimensions po ng model in comparison po sa Okay, available. ano yun na lang ulit. Ano tawag dyan? Siya ay, ilan siya? 160. Divide na lang ulit sa 2 kung kaya. Okay po. Thank you po, sir. Yan, divide na lang sa 2. Para ganito pa rin yung magiging dimension.
Okay, picture taking. Pa-open ang camera para sa ating picture taking today. Ayan. Biglang bumangon sa pagkakahiga. Okay. So, si Matt naman, nasa si Matt? Nandyan ba? Ano bang ipiliado ni Matt? Manalang? Ayun. Ikaw naman ang magpicture dyan sa iyong phone or sa iyong computer. Okay daw. So, ano ka na lang, mag-sign ka na lang kung okay na sa lahat. Then, pa-send sa ating GC. Okay po. So, 1, 2, 3. Ayos na po. Okay na sa lahat? Siya. Wait lang po sir sa iba. O wait lang daw ulit-ulitan. Baka hindi kayo mapasama sa picture, absent yon kahit na nag-send na. Is meron tayong pruweba. Ay nga pala, sa mga gustong malaman kung anong grade nila, isi-send ko na lang kaya, paano ba? Kayas natin si Makalindong, 98 out of 100. Nang 100% yung exam ko. Pero based dun sa aking nakita, may ilang needs improvement. Hindi nakapagbasa. Ang dali na nga nung exam ko, mas madami ang mga nakapasa kaysa sa mga nahulog. So, bawi na lang sa finals. No po. So, bawi na lang sa finals yung mga hindi nakapasa. And sumunod doon ay si Zoe de Chavez, parang 97. At saka si Ethan. Ano yung ni Ethan? Ornales. Yan. Ayun, yun yung mga matataas ang score. So, okay guys, maraming salamat. We can move on na. You are very much dismissed. Maraming salamat for listening our lecture today. Thank you po, sir.